Nandito na po tayo sa episode 308 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Sabado, September 2, 2023. Napigilan nga ni Bogs daw na hanapin itong si Dr. Santos kasi nga biglang dumating itong si Nurse Vico. At meron daw siyang pipila pa ng mga form bago daw mag-release dahil nga idilipat niya ito sa ibang hospital, yung kapatid niya. Samantalang ito namang si Doc Lindon, lumapit sa kanya si Giselle, tinawag siya at sinabi nga ni Giselle na nakita niya yung pangyayari na napatawad na nga siya ni Miko. Kahit hindi daw siya kaano-ano nito ay natutuwa daw siya sa kinahinatnan ng pag-aayos silang dalawa. At talaga nga inaalam ni Giselle kung kamusta na ba ngayon si Lindon. Si Lindon naman sobrang pasalamat kay Giselle kasi nga noong mga panahon na nasa down moment siya, nandiyan si Ma'am Giselle niya at nakikinig sa mga kwento niya. Inintindi at inunawa ang kanyang kalagayan. Kaya sa ngayon daw nag-file na raw siya ng leave kasi daw mag-rehab. At natuwa naman doon si Giselle. Hihintay niya ang pagbabalik nito ni Lindon at balang araw, pag nagkita silang muli, maayos na ang lagay nito ni Doc Lindon. Natutuwa ako na sa pagbabago talaga ni Doc Lindon. Talaga nagsimula talaga sa kanya. Kaya nga sabi nga ni Doc Lindon, tama kayo, mag-uumpisa ito sa akin. Kailangan kong palayain at tulungan ang sarili ko. Kaya marami pong salamat talaga sa tulong ninyo, Ma'am Giselle. Sobra-sobra talaga yung pasasalamat niya, no? Sabi naman ni Giselle, alam mo naging malaking tulong ang pagkakaroon ng Lindol Kayong dalawa ni Miko, si Annalyn, saka si Zoe, si Lynette, saka si RJ nagkaayaw. Sabi naman ni Doc Lindon, no? Sana si Ma'am Moira magbago na. Tawa ng tawa si Giselle, sabi niya, hindi na magbabago yun, no? Yung mga anghel nga natatanggal ng pakpak, ang mga demonyita naman, kahit anong tanggal mo ng sungay, hindi yung matatanggal. Nakadikit na talaga yun. Kaya tawanan sila. Samantalang ito namang si Zoe, iyak ng iyak at nananalangin pa rin sa Panginoon, no? Kahit pa paano naman marunong magdasal si Zoe, di ba? Kahit na maldita, madalas naalala niya, nagpa-flashback sa kanya yung mga panahon na tinutulungan siya ni Annalyn at hinihiling niya sa Diyos na sana kapag nagising na muli ang nanay niya, mapatawad at tanggapin na nito si Annalyn. Huwag na sana siya maging masama pa kay Annalyn kasi nga siya mismo ang tumulong dito kay Moira para maisalba pa yung buhay niya. Kaya ito talaga inaalala ni Zoe hanggang sa pagsakay niya ng sasakyan, no? Kinakausap pa rin niya ang Diyos na sana pag naging okay na ang mami niya, magising na ulit sa coma, diba? Sana maging maayos na ang lahat. Maging okay na, maging normal na, magkaroon sana ng pagbabago. Yun ang sinabi niya, yun ang hiniling niya. Once na magising at magbalik muli ang mami niya, sana matanggap niya na si Annalyn. Yun ang inaalala niya at nagpapasalamat siya ng marami sa Panginoon dahil naging ligtas silang lahat. Naging okay ang operasyon ng mami niya, pati si Annalyn ginabayan ng Diyos. Samantala ito namang si RJ, okay na siya, di ba? Lalabas na siya ng ospital. Inaasikaso na yung release papers niya, ngunit naalala pa rin niya yung mga panahon na kasama niya si Lynette sa loob mismo ng mall ng flower shop, di ba? So naisip niya, ito na siguro yung pagkakataon para lumayo na ako kay Lynette para dumistansya ako sa kanya kasi nobyo niya na si Carlos. Samantalang tong si Lynette, inaalala rin niya itong si RJ. Nagkakaisipan sila di ba? Inaalala niya yung mga panahon na nangyari yung lindol, sinabi sa kanya ni RJ na naalala na raw niya ang lahat. Ngunit napagdesisyonan ni Lynette na huwag na sana nga lumapit pa kay RJ kasi nga umiiwas siya sa gulo. Yun na lang yung desisyon niya, di ba? Huwag na siyang makikinig, huwag na siyang lalapit, huwag na siyang makikipag-usap pa kay RJ. Yun ang napagdesisyonan niya sa scene na yan. Samantalang tong si Annalyn, nagpapasalamat sa Diyos, no? Kinakausap niya rin ang Diyos dahil naging maayos na ang lahat. Nakabalik sila ng kumpleto at ligtas, walang napahamak ng gusto, walang namatay. At nagpapasalamat na rin siya dahil naging tulay ang mga pangyayaring yon para magkasundo sila ng tuluyan nito ni Zoe. Kaya napapangiti si Annalyn habang malayo ang tingin mula sa bintana. Makalipas ang ilang araw, eto na ang muling pagbabalik ng kontrabida. Sa hapon, nagkamalay na at pinagpapasalamat naman ni na Doc Meneses sa ni Doc Minor na nagkamalay na si Moira. Ngunit dahil nga sa kagagaling niya lang ulit sa diba, sa surgery, meron pa rin doon mga test na gagawin, gaya na lamang ng CT scan. So kailangan niya magpahinga. Samantala tong si Moira, gustong-gusto niya na umuwi. Sabi naman ni Doc Meneses, hindi pa po pwede kasi kagagaling mo lang sa operasyon
At saka mabuti na lamang merong nagmagandang loob na tumulong sa'yo. Diba? Ginamit yung power drill para butasin yung ulo mo, para maisalba yung buhay mo at madala ka rito sa ospital para maisagawa yung operasyon. So nagulat si Moira, sabi niya, sino ang nag-power drill sa akin? Sino bumutas ng ulo ko? Sabi naman ni Zoe, ako ma'am, ako ang may gawa nun. So nakahinga na maluwag si Moira, sabi niya, mabuti na lamang ikaw anak ang gumawa ng pangunang lunas sa akin. Maraming salamat. Kung ibang tao yan, nako, baka gawin ako ng masama. Katulad na lamang ni na Annalyn sa kanila, baka tuloy nilang butasin ng ulo ko hanggang sa utak. Sabi naman ni Zoe, ma'am, imposible yung sinasabi mo. Hindi yan magagawa ni Annalyn kasi professional doctor siya. Gagawin niya yung parte niya. Talagang tong si Moira, kung ano nang iniisip. Kaya nga sabi ni Zoe, mabuti pa iwasan mo pag-isip ng ganyan para hindi ka ma-stress. Samantalang tong si Lynette, meron nagpadala ng bulaklak sa kanya, di ba? Nung tinignan niya, galing pala kay RJ, kaya akala niya kay Carlos. So ito na, talagang nag-i-hysterical kung si Moira at talagang nagsalita ng ganun si Zoe, di ba? Halatang halata na affected siya kasi nga naman si Zoe, hindi naman talaga siyang may gawa yun kundi si Annalyn eh. May utang na loob siya kay Annalyn at gusto niya talaga magpasalamat dito habang buhay. Kaya nga babawi siya eh. Sa wakas naman mga kapuso, tuloy na nagbago si Zoe, naging mabait na siya kay Annalyn. Mabuti na lang talaga. Samantala tong si Moira, napakadaldal pa rin. Hindi pa rin nagbabago matapos yung masamang nangyari sa kanya. Sabi nga ni Zoe, dapat na magpasalamat ka at naging okay ka. Sabi naman ni Moira, paano ako magiging okay? Ako nga yung biktima dito, ako nga yung napahamak dito eh. Nangyari tong disasters na to sa buhay ko. So itong sina Doc Ray saka si Doc Meneses, napapayuko na lamang sila at hindi nila maatim ang mga pinagsasabi nito ni Moira. Nawiwindang sila sa mga nangyayari. Samantala nahuli si Lynette nito ni Chang Susan. Siyempre nakimarites ang lola mo. Tinignan niya kung kanino galing. Aba, kay Doc RJ pala to. Bilangin ko nga, binila niya 1 dosena. O kita mo, 1 dosena pa tapos red rose pa ang binigay. Naku, maibig sabihin niya, Lynette, hindi ba ito na yung pagkakataon para manligaw niya? Sabi naman ni Lynette, Chang, wala akong ganun. Sabi naman ni Chang Susan, alam mo ang tao, alam yun eh, parang yan yung napanood ko sa vlog. Kapag meron siya nagbigay ng color yellow na flowers, ibig sabihin nun may sama ng loob o kaya malungkot. Kapag crimson blue naman, ibig sabihin nun namatayan o kaya nagluluksa o kaya malungkot. Kapag naman color pink, ibig sabihin masaya. At kapag color red, ibig sabihin pag-ibig. So ibig sabihin nun may pag-ibig pa rin si RJ. So sabi naman ni Lynette, Chang, ano ba? Alam nyo, kakapanood nyo yan ng kung ano-ano eh. Tigilan nyo ngayon kakamarites nyo. Alam nyo, mabuti pa tong bulaklak na to, ilagay nyo na lang doon sa convention room. Sabi naman ni Chang Susan, so hindi mo to ilalagay sa opisina mo? Hindi na, Chang. Makikita lang kasi ni Carlos siya, masasaktan lang yun, mag-iselos lang yun. Kaya umalis na nga tong si Chang Susan, kasi nga inintindi na rin naman niya tong lagay ni Lynette, diba? Kaya nga umiiwas na nga tong si Lynette kasi nga may nobyo na nga siya at ayaw na nga niya magselos pa itong si Carlos. Kaya nangyari, kinuha na lamang ni Chang Susan yung red roses. Sayang naman, diba, napakaganda pa naman. Sabi niya, sana all, maraming choices talaga tong si Chang Susan, Samantalang tong si Moira, pinapasya siya ng nurse at nakita siya nung janitor. Nagtanong yung janitor, gulat na gulat, ang lakas pa nga ng pagkakasabi. Sabi niya, Ma'am Moira, buhay po pala kayo. Oo, buhay ako. Bakit? Kala ko kasi patay na kayo. Yan po kasi yung chismis dito sa hospital eh. Subukan lang nila na ilalo pang ipakalat ng chismis niya at umanda sa akin yan. Di siguro doon kung mananagot siya. Kilala ko lang talaga yan eh. Dalawa lang naman ang taong nagpapakalat ng chismis dito eh. Nurse, dalhin mo ako sa ER ngayon din. Samantalang kung si Nurse Karen tumatakbo para ibalita nga sa mga kasamahan niya na nagising na nga itong si Ma'am Moira at ang balita daw, wala raw itong pinagbago, ganun pa rin daw. Hindi naman makapaniwala itong sina Doc Joan saka si Doc Yula at sinasabi nila na kaya naman mainit ang ulo nito kasi nga kagagaling lamang sa operasyon. Napaka-imposible nga naman matapos nga yung nangyari na si Annalyn ang tumulong sa kanya baka nga naman magalit pa ito. Napaka-imposible nga naman mangyari noon.
Kaya talagang ini-insist ni na Nurse Karen na talagang ganun daw talagang pag-uugali, hindi pa raw talaga nagbabago. Naiirita na nga yung mga nurses hanggang sa dumating nga tong si Doc Ken at inawat nga sila, sabi, wag nga kayo makapagchismisan, baka marinig na naman kayo, na naman itong mabibigyan ng award, sige kayo. Samantalang tong si Nurse Evan, nagsalita siya, sabi niya dapat nga magpasalamat siya kay Annalyn, no? Kasi kung di dahil kay Annalyn, ligtas ngayon ang buhay niya, siya kaya nagbutas ng ulo niya. Narinig ito ni Moira, kaya sumigaw ito, sabi niya, anong sabi mo? Si Annalyn ang nagbutas ng ulo ko. Naku, patay na. Nahuli siya ni Doc Yola at talagang tinapik itong si Nurse Evan para tumahimik. Nagulat si Nurse Evan, nagulat talaga silang lahat. Nakita nila na nasa likuran pala nila si Moira. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to, mga kapuso. Sa Lunes, pakatutukan natin ang episode 309. Ang walang utang na loob na si Moira ay patuloy pa rin nagalit at sasaktan niya itong si Annalyn, bubutasin daw niya ang ulo nito sa kanilang muling paghaharap. Wala siyang utang na loob matapos na nangyari. Talagang hindi niya kasi matanggap, di ba? Kasi nga utang na loob pa niya yun kina Annalyn, di ba? Na tinulungan siya, hindi niya matanggap kasi nagalit na galit siya dito. Pero sa kabila ng lahat, tinulungan siya, di ba? So nangyari, nag-away yung mag-ina, si Zoe saka si Moira. Sabi ni Zoe, hindi mo pa rin ba matanggap, ma'am? Hindi mo pa rin ba maisip na kung hindi dahil kay Annalyn, wala ka ngayon, wala akong mami ngayon? Umiyak si Zoe, no? So ano kaya ang kahihinat na eksenang to? Ito yung mga dapat nating pakatutukan sa Lunes, mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, i-like mo ang video na to at i-share mo na rin sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes nang abot kami na pangarap in other GMA shows tulad nito. Happy weekends and happy viewing, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood, and God bless us all.